Mahalaga po ang punto na ito, itong pagtapang-tapangan ni Ginoong Marcos sa ASEAN. Of all the nations there, siya lang po ang nagbigay ng lakas ng loob na magtapang-tapangan at magpostura na ang akala mo ay kaya-kaya niyang lamunin ang third largest military in the world and second or almost kapantay ng Amerika pagdating po sa pang-ekonomiya na kapasidad, ang bansang China. Aba, wala po sa kalingkingan si Marcos ng bansang China na ito kung ang pag-uusapan po ay ang pamumuno sa isang bansa, no? Sa China po, for the last 50 years, ang bansang China, bagamat ito ay pinamumunuan ng Communist Party of China, sa kanilang matino at matuwid at malakas na panggobyerno, they were able to take out 800 million of their people from absolute poverty. At ito ay kinilala mismo ng United Nations. Ang kapasidad ng China na sa loob po ng 50 taon lamang, 800 million of their people ang kanilang naiahon at naiangat mula sa absolute poverty. Wala pong namamalimos sa China, walang nagraragbi o wala pong mga pamilya na nawawasak ang kanilang kabuhayan dahil po sa pagnanakaw sa flood control projects na wala namang nagawa ang gobyerno kundi na hindi sila maparusahan. Sa China po, even ang mga matataas na mga opisyal ng kanilang gobyerno, pinapiring squad, binibitay po. Samantalang si Marcos, ano ang gusto niyang ipakita sa China? Ang paglaganap ng kahirapan, na kung saan 52% of your people ang nagsasabi na sila nakakaranas ng involuntary hunger in the last 2 years ni Marcos. 52% of the Filipino people ang nagsasabi na nakakaranas sila ng involuntary hunger. And almost 4 trillion pesos ang nawawala sa investment and the stock market ng Pilipinas since December last year due to massive corruption na natatakot ang mga mamumuhunan at mga negosyante na magpapatuloy ng kanilang investment sa Pilipinas. Yun bang ipagmamalaki ni Marcos Jr.? Ang ipagmamalaki niya na nawalan tayo ng mahigit 1 trilyon na pesos na ninakaw, dinurobo, kinulimbat at dinambong ng mga magnanakaw at mga kawatan na politiko at wala siyang nagagawa kundi pailing-iling, paluha-luha at pagimik-gimik nitong ICI o Independent Investigative Body daw at ang kanyang mga gimmick sa Senate Blue Ribbon Committee at mga pa-speech-speech. Yan bang ipapakitang gilas niya sa China? Sa China po, wala pang 1 buwan pag nahuli ka sa korupsyon o krimen sa pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan, ay hahatulan ka ng kamatayan no matter how high your position can be sa loob po ng kanilang Communist Party government. Hindi po nila yan pinapalagpas, no? In the last 3 months, ay 3 po ang binitay sa China. Ang isa dito, naging isang dating ministro o Secretary of Agriculture nila na kanyang pinagnakawan at niloko ang mga magsasaka sa China at kanyang nagmanipulate siya sa agricultural business at nahuli siya ng Communist Party of China, yung Communist government. Wala pang 1 buwan na sentensyahan po ito ang dating agricultural minister nila. Yan ba ang gustong i-challenge ni Marcos? Siya, anong gusto niyang ipakita sa China? Na matapang siya, na may paninindigan siya. Pinagtawanan tuloy tayo ng mga karatig bansa like Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, at iba pang mga karatig bansa dahil maayos, no? Very vibrant at napakalago at napakadynamic ng kanilang economic, trade, and tourism as well as security interaction sa bansang China. Samantalang tayo ay napag-iwanan ng todo-todo. So, pag-usapan po natin yan, itong walang katuturan, baluktot, at sobrang pagpapakasipsip na stand na nagpapahiya si Marcos ng kanyang sarili na sa forum ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, tayo po ang isolated doon. Pinagtawanan at nagbulong-bulungan ng sinasabi ng mga bansang ito
Anong nangyari sa Pilipinas? Ba't naging nagkaganito ang kanilang mga leader? Maliban sa magnanakaw, maliban sa pagnanakaw at pandarambong, ito pa ang kanyang ginagawa. Hindi marunong magkaroon ng tamang pamamaraan, estratehiya at taktika hinggil po sa foreign relations. Ito po ay pag-usapan natin sapagkat hindi masyadong nabigyang diin ito na ang mga statement na ito ni Marcos sa ASEAN Summit will have serious and longer or strategic effect sa ating bansa, lalo pa po na bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya, at pinagtatawanan tayo dahil tayo ay naging pugad ng korupsyon, pandarambong at malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan na ang sponsor mismo si Marcos at ang kanyang mga alipores, kagaya po ni Romualdez, ni Saldico. Lahat ng ito kalat na po sa buong mundo. Pangalawa, pag-uusapan natin itong pagpuna ni former Ombudsman, retired Justice Martires kay Boying Rimulya ng kanyang binanggit na hindi trabaho ng Ombudsman na magpa-press conference araw-araw. Mukhang kulang sa pansin at atat na kinocover ng kamera at ng dyaryo at mga telebisyon at radyo itong si Ombudsman Boying Rimulya, kung kaya araw-araw halos ang kanyang press conference. Samantalang nagbabackfire naman po sa kanya, nanonood din po ang ating pinsan, si Liobel Ovel Luces. Siya naman pong tumutulong kay Ka-Eric, sila ni Big Boy Floyd, para po sa kahit papano ay nagkakaroon tayo ng support technical para sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel at sa Ka-Eric Jeff Celis Facebook Live. Okay, so ito po maganda din po at matalas itong pagpupuna ni retired Ombudsman Justice Martires nang sinabi niya, ang trabaho po ng Ombudsman ay hindi ang pagsasagawa ng araw-araw na press briefing at media interview. Ang pinakatungkulin po ng Ombudsman ay pangalagaan, protektahan ang interes at kabutihan ng mamamayang Pilipino laban po sa pandarambong, pangungurakot at mga pagnanakaw at pag-aabuso sa kapangyarihan at paglulustay sa kaban ng bayan na ginagawa ng mga public officials. Hindi po para magsagawa ng personal vendetta o personal po na panghihimasok sa mga usapin ng politika at pati na po ang pagpapagamit sa opisina ng gobyerno para maging political persecutor. Kaya nararapat at napapanahon po itong inihayag ni Ombudsman Martires na panay pa press briefing, panay po pa media interview itong si Boying Rimulya at pati pong kanyang assistant na si Assistant Ombudsman Miko Clavano, as if uhaw na uhaw sa atensyon ng media, kung kaya palagi na lang pong natatapilok at sumasablay ang kanilang pahayag. Dapat Ka-Eric, si Auntie Claire Marites tagapagtahol ang unang ibabala pag nagkagirian ang China at Pilipinas. I agree. Sila nila Tariela. Yan po ang mga mapagkunwari at diskartidor na akala mo sila lang nakakaintindi ng geopolitical situation sa pinag-aagawang mga area. Again, take note of the word ni Ka-Eric, pinag-aagawang area, not teritoryo, dyan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Kaya po, malinaw na itong mga pahayag ni Marcos Jr. will have longer and strategic implications po pagdating sa ating relasyon o pakikipag-ugnayan sa bansang China at iba pang mga karatig bansa po natin. Okay? Ano pa po, maliban dito sa dalawang headline natin, ang una, ito ang pagpapahiya ni Marcos sa kanyang sarili at he was trying to drag along, ihilain niya para magkaroon po ng tinatawag na mga banggaan
sa ASEAN, pero pinagtatawanan siya kasi hindi naman po ito ang kondukta ng mga iba pang bansa na maayos at malago ang pakikipag-ugnayan po sa bansang China. Trade, investment, economic, and security na relasyon ng mga bansang karatig natin. Okay. Itong kay Boying Rimulya, ang tawag sa kanya ngayon si Boy Bangkay kasi parang bangkay na ang isura niya pag umarap siya sa camera o kaya sa media, no? At ito nga pinuna siya ni dating ombudsman at naging justice sa Supreme Court na si Justice Martires. At ang pagpuna sa kanya ay very straight to the point. Hindi ka pwede na gamitin mo ang iyong poder sa pagka-ombudsman ng puro lang press conference ang ginagawa mo. At hindi po tumutugma sa makatarungan, patas at matuwid at may talagang totoong kakayanan na pagpapatupad po ng function ng ombudsman. Hindi bilang persecutor. Salvacion Bacunyata and Gracia Digal. Ayan, ang dami na oh. Amigo Saldi Soliman. Thank you, Brother Saldi Soliman, ang isa sa mga magagaling at magigiting na mga Ilonggong musikero at kompositor. Thank you sa panonood mo, Brother Amigo Saldi Soliman. Okay. Pangatlo po, ay ito naman ang panawagan kay Gibo Teodoro na inihayag kaninang umaga ni Congressman Kiko Barsaga. At ang sinabi niya kay Ombudsman Boying Rimulya, ang sabi niya kay Defense Secretary Gibo Teodoro, sabi ni Congressman Kiko Barsaga, huwag kang mag-alala, walang kudeta na magaganap, Gibo Teodoro, basta itigil niyo ang pagnanakaw niyo. Hanep, hataw sa mga papitik si Congressman Kiko Barsaga, sabi niya, huwag kang mag-alala, Gibo Teodoro. Hindi magkakaroon ng kudeta basta ititigil nyo ang inyong pagnanakaw. Ano pong ibig sabihin yan? May pag-asa pa bang makakamit ang hustisya ng mga kababayan natin? Sabi ni Castillo Eduardo, si Lady Mangrove, no, nakaabot sa live mo kay Eric, magandang gabi. At Emilito Libarios, thank you, Miss Lady Mangrove. Okay, so puntahan din po natin itong pinuntuhan ni Congressman Kiko Barsaga na sabi niya kay Gibo Teodoro, huwag kang magpalabas ng intriga at puno ng malisya na pananakot na magkakaroon ng kudeta dahil may gustong mag-destabilize, mag-agaw ng poder at kapangyarihan at guluhin ang ating bayan. Sinagot siya ni Congressman Kiko Barsaga, Lady Mangrove. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Gibo Teodoro. Walang kudeta na magaganap. Basta itigil nyo ang inyong pagnanakaw. Ayun. Ligaya, happy joy. Hello ka, Eric. I am watching you from Abu Dhabi, United Arab Emirates, working also, pero work from home. First time ko nakatsimpo sa live po ninyo. Thank you, ha. I appreciate Ligaya, happy joy, and Emilio Libarios. Ayan. Vincent Pudpud Dinglasa. Huwag mo i-diverse ang taktik mo. Rabia, bakit? Sinong nagda-diverse ng taktik? Vincent Pudpud. Anong ibig mong sabihin? Rabia Cabral Nerona. Bakit po kaya late ang notification ng live mo ka, Eric? Kanina pa ako nanonood sa'yo. Okay. Hindi ko po alam kasi YouTube po ang nagbibigay ng mga notification at mga algorithms upang ang aking video upload at ang ating live ay magkakaroon po ng mga notification or magkakaroon po ng alert and notice sa ating mga subscribers. I'll ask about that. Nerwin Banag, Concepcion, Tarlac po. And Julie Castro, pa-shout out ka, Eric. Cynthia de los Reyes, good evening. And Risa Alejandrino, watching from Dublin, Ireland. Rodrigo Deapana,
Hello ka Eric, good PM and greetings from Taguig City. Mabuhay po kayo. Okay, so puntahan na po natin ang ito pa ang huling news analysis natin. Binabanggit din po ng tagapagtahol ni Marcos Jr. itong tinatawag natin na hi sir, live na pala, akala ko nag-replay. Spike Zit, no? Spike Zit. Javier Reyes, magandang gabi po. Nerwin Banag, anong topic po? Marami. Ang una po ay tungkol sa pagpapahiya sa sarili niya ni Marcos sa mga ASEAN leaders ng iba't ibang bansa sa Association of Southeast Asian Nation nung siya po ay nagtalumpati at kanyang pinitik-pitik at kanyang ininsulto ang bansang China. Siya lang pong may gustong makipagdigmaan at magtapang-tapangan sa China. Pinagtawanan siya ng mga karatig bansa natin at mga leaders nito sa Southeast Asian Summit. No? Ang pangalawa, itong pagpuna ni retired Ombudsman Martires kay Boying Rimulya at sinabi sa kanya na ang trabaho ng Ombudsman ay hindi ang pagsasagawa ng press conference. Walang humpay na pagpamidya interview araw-araw. At ang pangatlo po, itong binabanggit ni Kiko Barsaga na kung ang pananakot at ang pagpapaintriga ni Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense, sinasabi niya na may mga destabilizers na gustong magkudeta, ang sagot sa kanya ni Congressman Kiko Barsaga, itigil nyo ang pagnanakaw nyo para wala kayong takot na magkaroon ng kudeta. Tony Boy TV, evening bro. Sino si bro? Kamote. Good evening, boss ka Eric. Maricris Rabida. Sa Romblon, marami pong ginawang farm to pocket road ang SunWest contractor po. I agree, kahit dito sa Antique po. Kay Saldico yan, sindikato nila yan, ni Marcos at nila Romualdez. Grace Inday Bailon. Evening bro, no? Mel, good evening din. At isa pa, pinag-usapan din po natin itong naging pahayag ni Aling Claire Marites Castro na tulungan daw natin si Bongbong Marcos Jr. Sapagkat ang ating ekonomiya dahil po sa pagkakagulo sa politika at mga bangayan at mga tuloy-tuloy na mga rally at mga pagbatikos sa gobyerno ay dumadaos-dos pababa ang ating ekonomiya. Kaya, ang sagot sa kanya ng taong bayan, para hindi dumaos-dos ang ating ekonomiya, palayasin mo na at lumayas ka na kasama si boss mo Bongbong Marcos Jr. upang maampat at mapatigil po ang massive loss of confidence in trust as well as yung pagtitiwala na sinasabi natin na ibinibigay ng mga negosyante at ng mga market forces ay napakababa o halos wala na. Dahil po sa korupsyon, kaliwat kanang pandarambong, pangungulimbat na wala naman pong napaparusahan sa ilalim ni Marcos Jr. Kung kaya, aligaga po ang maraming mga investors na pumasok sa Pilipinas at maglaan ng negosyo. Yan po ang pag-uusapan natin sapagkat as long as nandyan po si Marcos Jr. at wala namang malinaw na pagreforma at pagbabago sa kanyang mga maruruming laro ng politika at pagkakabulid ng kanyang administrasyon sa kasinungalingan, propaganda at mga pagmamaniobra, hindi na po siguro kailangan na magkaroon pa ng anumang mga pagkukunwari ang taong bayan na hindi nila tinutumbok na si Marcos talaga ang pasimuno ng lahat ng itong kaguluhan na nagaganap sa ating bansa. Watching from Bohol, no? Tony Boy TV. Okay. Ka Eric, salamat po sa pagpapahayag ng mga maayos tungkol sa flood control at iba pang projects. Thank you, Marie Cres, no? First time na mayroong politician na sindikatong Office of the Ombudsman. Tama. Bega Warp, you're correct. Jackie Picanya, nandyan. Marilo Kabayashi. Okay, let's start. Si Marcos po, akala niya susuportahan siya at magkakaroon ng pagsimpatya ang iba't ibang mga government and state leaders coming from Southeast Asian countries, no?
Jonathan Nadwa is watching, and Jackie Picaña, praying for our country. Okay. Ito po, talagang literally pinagtawanan si Marcos ng maraming mga government and state leaders sa Southeast Asia sapagkat wala sa hulog at hindi po tumutugma sa katotohanan at sa realidad ng mga ugnayan ng iba't ibang mga bansa itong pagtapang-tapangan at mga discarding gimmick ni Marcos na i-challenge ang China. Sabi niya, the Association of Southeast Asian Nation or ASEAN together with United Nations must criticize and stand up against the bullying acts and tactics of China. Siya lang naman po ang may ganong pananaw sapagkat ipinipilit po ng gobyerno ni Marcos na magkaroon ng kiskisan at nang sa ganon po magkaroon ng optics na inaapi at binubuli tayo ng bansang China. Samantalang gustong-gusto natin gawin yon ng China laban sa atin. Dazzle Jack from Edmonton, Canada. God bless you, Ka Eric, and si Sina SF Gucci at si Grace Inday Bailon. Ayan. Na may korupsyon sa panahon ni Epe. Totoo naman po yun. There was no government or administration na totally zero corruption po. Kung mayroon man pong naganap sa panahon ni Pangulong Duterte, yun po ay mga minimum sapagkat ang decisiveness of leadership, ang malakas na loob na parusahan ka, ibulgar ka, at sisipain ka sa gobyerno ay talaga pong nagawa at nakayang ipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte kung kaya nire-respeto po ang kanyang administrasyon, hindi kagaya nito kay Bongbong Marcos Jr. na nagsibalikan na ang mga kurakot, dorugista at mga terorista kasama na po nila ni Martin Romualdez. Do kasarangid maggira si Marcos, sabi ni Marites Liabanan, correct. Even the United States of America is talking to China. No? Hindi po kinokonsidera ng Amerika ang direktang pakikipagdigmaan sa China because the number one trading partner of America is China. And out of the total countries of the world, there are 128 countries na ang number one trading partner nila, China. At ang Pilipinas isa dyan sa may pinakamataas na mga dating ugnayan at pakikipagnegosyo sa bansang China. No? Sabi ni Marites Liaban, do kasarangin ng Marcos niyo, magtapang-tapangan. Nagalit. Lagi kasi walang alam, pinapatakbo niya ang bansa na parang AI. Let's connect the dots. Is there a linkage between Joma Sison and the group and the US CIA? Patay na po si Joma Sison. Wala pong direktang linya ang CIA kay Joma Sison o sa Communist Party of the Philippines, pero nagagamit sila ng CIA para po magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa. And some other time, sila po ay tinotolerate ng US sapagkat para magkaroon ng relasyon na makipag-ugnayan pa rin ang Pilipinas sa Amerika at humingi ng tulong, lalo na kung mayroon pong mga malakas na mga actions ang CPP, NPA, NDF na nakakapagbigay po ng opportunity na maghingi o humingi o mag-cooperate for anti-terrorism campaign ang Pilipinas with Estados Unidos. Okay. Pero wala pong direktang ugnayan ang CIA sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army o sa NDF. Okay. Direkta po tayo dito sa implikasyon ng ginagawa ni Marcos. Ang implikasyon ng kanyang ginagawa, out of the projected 45% increase of investments ng China sa kanyang karatig bansa, zero po ang Pilipinas. And in 2 years ago, nang magsimula na po magtapang-tapangan at magdigma-digma ang style and posture, si Bongbong Marcos, 37% of the total foreign investment of China ay napunta po sa bansang Thailand, Vietnam, Malaysia at Indonesia. Hindi po nakinabang ang Pilipinas at wala po tayong naidagdag na paglago ng ekonomiya
Imagine mga kababayan, 37% of investment increase ng China ay kanya pong inilagak at inilaan sa kanyang mga kausap na maayos na mga bansa like Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Ayun. Ka Eric, nakakasawa po manood sa social media, nakaka-high blood ang government. Dito ka na manood kay Ka Eric, Cynthia de los Reyes, para magkaroon po tayo ng matalas na analysis. Okay? Pangalawa pong punto dito, nawalan po tayo ng mahigit 3 million tourists in the last 2 years lang. So taon-taon po hindi bumababa sa 1.5 hanggang 2 million ang turistang galing China. At ang equivalent po niyan, hindi bumababa sa almost $25 billion ang naipapasok ng tourism industry ng China sa pakikipag-ugnayan sa ating bansa bago po itong tapang-tapangan at digmaan na patakaran ni Marcos Jr. So we did not only lose almost the 37% of a possible share of majority sa mga investment ng China kung ito po sana ay inilagak at ibinigay po para magiging bahagi ng economic development ng ating bansa. Subalit zero investment tayo. Dahil nga sa political na dispensation at mga bulastog at baluktot na diskarte ni Marcos. Okay? Pangalawa po na nakikita natin dito sa pagtapang-tapangan ni Marcos at pagkanyang paggulpi di gulat sa bansang China kasi ini-expect niya na magre-react ang mga other state and government leaders na gustong gawin ng Amerika subalit hindi niya pumapwersa. Aba, pinagtawanan lang po sila ng taong bayan dito sa kanilang style ng pakikipagkiskisan sa China samantalang sa likod nito ang pinakamalaking export ng nickel natin, China ang bumibili. Ano? Kaya nga kung may papasok na 42% of increased investments, mga kababayan, hindi po yan papapasokin ng China dito sa Pilipinas. Sapagkat ang gobyerno sa ngayon ni Marcos ay walang direksyon kung hindi ang pagiging tuta at puppet ng gobyerno ng Amerika upang magkaroon ng proxy na mga pakipagkiskisan at pakipagbanggaan sa bansang China habang ang sa likod natin ay tawang-tawa ang Estados Unidos. Okay, pangatlo po, pananagutan ni Marcos na malaki at seryoso kapag nagtuloy-tuloy ang agitation niya sa China at sinasarado na niya ang practical and very important component po ng diplomasya which is dialogue. Aba, ano man po ang mga ginagawa ni Marcos na pilit niya pong pinapatay ang linya ng dialogue and diplomatic negotiations, walang ibang implikasyon ito, kundi ang lalo pang pagtindi at pagsidhi ng ating pangpolitikang relasyon sa mga karatig bansa dahil sa palpak at mali na foreign policy ng gobyerno ni Marcos. Ayun. At ang pangalawa pong news analysis natin, ito po yung ipinanawagan ni Justice Martirez kay Boying Rimulya na kalma lang baby, sapagkat sa loob po ng 2 linggong umupo si Boying Rimulya bilang ombudsman, ang natatanging accomplishment niya ay ang araw-araw na press release at media briefing. At samantalang ang mga magnanakaw at mandarambong at mga durubo ay wala ni isa pang nakakasuhan o kaya ay naging subject for thorough investigation. At ang pangalawa, hindi lamang po ito yung kanyang mga atat na tumawid, no? Kundi pinuna din po siya ni Justice Rimulya dahil sa ginagawa niya na parang naging personal vendetta ni Boying Rimulya in behalf of Marcos and Romualdez upang durugin at atakihin po ang mga political enemies nila, lalo na ang Duterte political camp. Kaya bantayan po natin ito ang nagaganap ngayon sa malinaw na
pag-remind at paglatigo ng dating ombudsman kay Boying Rimulya, kung saan sinabihan siya that the function of the ombudsman is not to conduct press release, but more than that, ang dapat ginagawa ng ombudsman, which is to protect, prosecute, and punish by the operations of law ang mga kurakot at magnanakaw sa gobyerno. Ayun, mga kababayan. At ang pangatlo, ito pong sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga dito kay Gibo Chodoro. Sabi niya, kung ayaw nyo na may posibilidad o nagpapatuloy ang ugong-ugong na magkakaroon ng kudeta, simple lang ang gawin ninyo. Itigil ninyo ang inyong pagnanakaw upang hindi kayo tatargetin ng pagkilos ng mga mamamayan. Puro press con nga ang ginagawa nila ka Eric. Tama po kayo. Gandang gabi ka Eric, watching from Hong Kong. I agree. And of course, maliban po dyan, pinuna din ni retired ombudsman, dating justice sa Supreme Court, no, na si Lucas Bersamin, na ang ombudsman should maintain ang honesty, integrity, and of course, objectivity. Hindi dapat ito ang ombudsman maging instrumento ng panggigipit, panunupil, pangbubuli, at the same time po ang pagparalyze mismo, no? Laban sa mga political enemies ni Marcos, na atat silang gamitin ito ang bagong talagang otoridad na ginagamit ngayon ni Boying Rimulya para buligligin ang Duterte political camp, at kung kaya po lumalabas ang mga discarding ito na kunwari ay nagpapa-investigate sila. May pasalin-salin pa na hindi naman pala kayang panindigan na ilabas ni Marcos Jr., kagaya ng pagpayag ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ay pwede pong buksan. Pero dapat buksan ang lahat at ipakita, lalo na kay Marcos at sa kanyang first family, at lalo na rin po sa mga senador at mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayun. Para makita sino po ang may mga ill-gotten wealth at sino po ang dapat managot sa batas. Okay. Doon po sa mga nagtatanong kung sasama ba si Ka Eric sa The Big One na pinagpaplanuhan po ni Captain Dado, mag-uusap po kami sa kanila. Ang grupo ng Marcos Layas na at ang Bangon Sambayanan People's Movement will try to initiate, no? Ano po ba ang ibig sabihin ni Captain Dado ng one time, big time? At ano po ang pagkilos na ginagawa ito ng simbahan katolika na naglalagay ng mga white ribbon markers sa mga gate at sa mga bahay nila para ipakita ang pagkondina sa korupsyon at pandarambong at ang pagkilala sa integridad ng public service ay maglagay at transparent na activity sa gobyerno ng puting t-shirt o kaya white ribbons. At ito ngayon ay kumakalat na isang buwan ang panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Wow! Kaya pag-uusapan po natin ito na kumikilos na pala ang simbahan katolika muli at hindi sa malayo po na mangyayari na sila na rin ang magcha-challenge, no? Dito po sa mga nagaganap ngayon sa iba't ibang aspeto ng lipunan, at kailangan po talaga natin itong maipakita ang terrible na mga kaganapan sa ating bansa bago po maniwala ang iba pa nating mga kasama na kaya pong mangyari ang pagbabago at paninindigang ito.